A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Service through the years, all the heartaches, all the burdens, all the tears. But do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each trial. So trust the leading of His hand. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rose and raised. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rose and raised. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. It's not in vain. It's not in vain. Let's stand and get to our text tonight para sa ating mensahe. 1 Peter chapter 5 and verse 10 to 12. Of course, as I have announced, ang ating third quarter ay may focus. Ito, standing in the true grace of God. At isa sa mga dahilan upang tayo ay nagkakaroon ng joint coming together is so that ang lahat ng ating mga gawain would be on one page. When we talk about yung ating theme, yung ating focus. Amen? Upang ang lahat ng lighthouse ay magkaroon ng magandang pagkilos. Lahat tayo. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus,
After that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. Now, obserbahan natin kung paano ito sinabi ni Peter, ni Apostle Peter. Ako'y nag-exhort sa inyo, nag-testify, this is the true grace of God wherein ye stand. So, ano nire-refer niya? Na this. Okay? At bakit true grace? But meron bang fake grace? Di ba? At paano natin masesiguro na ang biyaya na ating tinatayuan ay totoo? Amen? Kaya ito, standing in the true grace of God. Heavenly Father, thank you, dear God, that we can have this message delivered, Lord, tonight. Lord, we pray na ang inyong pong katotohanan ay totoo, O Diyos, na dumako sa aming mga puso, dumako sa lahat ng mga members at gawain ng Lighthouse, so that we can indeed say that we stand in the true grace of God. Help us to know. Help us to understand. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Nabanggit ko kaninang umaga na ang uri ng mga mananampalataya ngayon ay marami ng tinatayuan. Ibig sabihin, marami na ang ginagawa nilang platform ng kanilang pagiging mananampalataya, ng kanilang pagiging involved, ng kanilang paggawa ng gawain ng Panginoon. Hindi natin maaalis, mga kapatid, na may mga mananampalataya na ang kanilang tinatayuan ay personalidad. Andyan ba kayo? Sa biyaya ng Panginoon, ang lahat ng Lighthouse ay hindi tatawagin na Ruben Abante Ministries. That will never happen. Amen? We are always and we will always be a church, an ecclesia. At maingat tayo, mga kapatid, na kahit meron tayo, for example, ng foundation, the Great Lighthouse Foundation, tayo ay nananatiling ecclesia. Iba yung foundation natin. Iba ang operation niyan. Iba ang sustenance niyan. Okay? Hindi po foundation ang nagsusustain sa Lighthouse. Baliktad nga eh. Kahit tayo ay may eskwelahan, Lighthouse Academy, hindi tayo nakasandig sa eskwelahan upang manatili tayong church. At kahit kailanman, ay hindi natin ginagamit ang eskwelahan para sustenahan ang gawain ng Panginoon. Baliktad. Amen? Hindi rin tayo tumatayo sa mga kung ano-anong mga pinagkakakitaan. Marami na nung araw ang nag-aakit sa atin na magtayo tayo ng isang negosyo as a church at gawin nating para bang networking, no? Na ako daw ang ulo at lahat ng mga members ay downline. Hindi rin tayo naniniwala ron. Okay? Nakikinig ba kayo? Oo. Hindi rin tayo naniniwala, mga kapatid, doon sa bagay na mayroong mga katangi-tanging mga member dito ang nagsusustina ng buong gawain. No. Okay? Meron tayong mga members, mga pamilya na merong negosyo, pero hindi tayo tumatayo sa kanila para i-sustain ang church.
Tama ba? Oo. Alam niyo ba, doon galit na galit ang Panginoon sa tinatawag na mga Nicolaitans sa Book of Revelation. Sapagkat lumalabas, sila yung mga mga untouchables. Okay? Hindi rin tayo, mga kapatid, tumatayo sa kung anong sino lang ang mga leaders. For example, board of trustees, deacons, and everything. Okay? Hindi po ito, ang lighthouse ay hindi pinapalakad ng mga deacons. No. Okay? Pastor, iba. Di ba? Iba. So, paano at saan kayo tumatayo bilang gawain ng Panginoon? Yun nga, kinakailangan i-preach ito para naiintindihan natin. Amen ba? Okay. Hindi rin tayo tumatayo bilang eklesiya dahil may mga partner tayo. Okay? May mga nagdo-donate. Okay? Hindi yun. Wala silang kinalaman sa ating existence bilang eklesiya. Marami akong kaibigan, no? Na mga mananampalataya din naman. Pero mga kapatid, ang sustina ng lighthouse ay hindi galing sa kanila. Amen. Mahirap isipin yan. Hindi rin po tayo tumatayo sa suporta ng kahit sino. Lalo na yung galing Amerika. No. O kaya galing Japan, South Korea. No. Kaya nga ako, mga kapatid, hindi ako, pag pumupunta ako ng Amerika, hindi ako umiikot para mag-deputation o mag-race ng kung ano. Kaya ang kahit na mga building facilities natin, ay tumatayo yan sa pamamagitan lamang ng offering, sacrifice ng ating mga members. And I would that all our lighthouse works know this. And you understand this. Amen? Marami din tayong kaibigan ng mga nasa gobyerno. Okay? Pero hindi sila ang nagpapalakad ng lighthouse. Naintindihan niyo? So, pastor, ibang-iba kayo. Hindi, mga kapatid. Talagang dapat ganun lang ang eklesiya. It is in the true grace of God wherein we stand. Amen? Hindi lang yan. Merong mga churches ngayon, mga gawain, of course, ibang-iba na ngayon. May mga churches ngayon, mga kapatid, na naglalakihan sapagkat, alam nyo, kilala ko naman yung mga yan, merong mga churches ngayon na pangkabataan lang. Okay? Lalo na pag maartista. Pag mga artista, doon kayo. Hindi kayo pwede sa lighthouse kasi artistahin kayo. Meron din naman, na kapag ikaw ay nasa business, talo Chinese ka, doon ka sa isang church. O kaya naman, merong church na para sa mga magagaling, mga nasa academe, nasa business, mga matatayog. Yun. Hindi rin tayo ganun. Minsan ka napupulaan tayo. Ang sabi sa akin saan ang church nyo, Bishop? Saan kayo? Doon sa yung main church ko sa Tatalon. Di ba mahihirap lang mga tao roon? Okay? So, yun, hindi rin tayo tumatayo sa kung anong fad, sa kung anong trend, sa lipunan. You understand? Okay? Tayo gumagamit tayo ng maraming bagay. Meron tayong gadgets dito, meron tayong technology, but these are just tools so that we may be made effective. Amen? Sa totoo lang, mga kapatid, mawala yung mga gamit na yan, we will remain to be a church. Amen? Mawala ang mga convenience na ito, we will remain to be a church. Okay? Kung hindi natin maitutuloy ito at masusustain, we will let go of them, we will be a church. We will remain to be a church because we know where to stand. Now, I need to say this up front. Okay? Why?
Sapagkat marami na mga churches ngayon ang tumatayo sa kung anong dikta, anong influence ng mundong ito. Amen? Ngayon mga kapatid meron pa ako mga alam na church na yung mga kabataan doon, pumasok na sa mga Bitcoin, mga cryptocurrency, at doon na lang sila. Yan ang bumubuhay sa kanila. Are you listening? So, paano na lang yan? Ngayon may mga churches, sinabi ko nga kanina ng umaga, pati ba naman yung preaching, no? Gumagamit na ng ChatGPT para mag-preach. Ano mga platform? Now, we need to remain an ecclesia, a church of the Lord Jesus Christ, as how we should and as how we should stand. At ang sabi sa atin, in the true grace of God, doon tayo tumayo. Amen? At, let me say this, we should remain to be a church whatever the odds. Ano mang kapanahunan, ano man ang hinaharap natin. Dumaan ang pandemic, and I thank the Lord that we remain to be a church, even through the pandemic. We remain to be an ecclesia of the Lord Jesus Christ, whether merong face-to-face or online lang. Amen? And we will remain to do so. Tinanong ako ng isang pastor, Bishop, sa Lighthouse ba? Itinigan niyo na yung online ninyo? Hindi. Pero naintindihan namin, kako, na kinakailangan we should go back to face-to-face. Amen? Kasi meron naman talaga mga kapatiran na dahil sa distance, dahil sa kanilang kalalagyan, may challenge sila. But they need to grow in the Word. Amen? Okay? And mind you, marami tayong pwedeng tayuan. Meron ding mga churches ngayon na walang pinagkaiba sa iba na sa totoo lang, yung church nila ay business na ng pastor nila. Kikinig ba kayo? Para lang yung pastor nila ay mabuhay sapagkat nasa survival mode. Okay? Now, we don't do that. Sapagkat kahit ako, member ako dito. Amen ba? So, itong sinasabi kong ito, mga kapatid, this is foundational for us. Na kinakailangan ang tayuan natin ay ang totoong biyaya ng Panginoon. Kaninang umaga, ay inisa-isa ko sa atin kung ano at paano natin na appreciate ang grace ng ating Panginoon. Okay? Na kaninang umaga na-emphasize natin na karamihan ng ating alam sa biyaya ng Panginoon ay tinanggap lang natin. Okay? Siyempre, parang pagkain yun kinakain mo. Tama? Katulad ng analogy ko kaninang umaga, ang pinakasimpleng analogy ng ating attitude sa grace ay yung pagkain. Kaya nga, ang tawag sa pagkain, pag nananalangin tayo, biyaya di ba? Correct? Now, the point is, kapag ganyan ang ating kaisipan sa biyaya ng Panginoon, para bang pagkain lang na kinakain, na wala tayong ibang gagawin kundi kainin. At pagkatapos natin kumain, matutulog na lang tayo. Tapos kakain ulit tayo. Tama? Ganun na lang tayo. Kasi, tumanggap at tumanggap ka lang ng biyaya. Kinain mo lang. At yung biyaya ay tinanggap mo lang para ikay mabusog. Okay? Kapag ganyan ang tingin natin sa biyaya ng Panginoon, malaki ang nawawala sa atin. At malaking pagkakaiba. So, balik kaninang umaga ang pinag-usapan natin that if grace is to be grace, it should not be received alone. Amen? We learned that grace came by Jesus Christ. And when we receive Christ, we receive grace. Amen. Amen? And when we receive grace, then we were saved. Amen? For by grace are ye saved. So, kahit sabihin natin, yung
tayo'y naliligtas. For by grace are we saved. Kapag hindi natin tiningnan ang persona ni Kristo bilang daluyan ng biyayang yan, baliwala yun. Sapagkat ang tinanggap natin mismo ay ang persona ni Kristo. And by His person came grace. Amen? Kaya, mga kapatid, nabanggit ko kanina, we need to be careful on how we actually look at the grace of God. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang grace sa ating Panginoon. An upfront and a misunderstanding of the grace of God would lead you to also a misunderstanding of the person of Christ. Amen? Kaya pinag-aaralan natin. As we learn the grace of God, then we learn of Christ. Amen? Okay. Now, nabanggit ito kaninang umaga. Grace that brings salvation, no? Grace that justifies, grace that makes rich. Okay? Grace that equips, no? Yung daloy ay ini-equip tayo. Grace that makes us able ministers. Na po? And lahat ng ito, ang tingin natin sa biyaya ng Panginoon ay tinatanggap lang natin and we are but mere recipients. And however na sinasabi natin ay grace is an unmerited favor. Okay? Na ibinibigay sa atin ng Panginoon however unworthy we are. Para bang tinanggap mo na lang and you recognize your unworthiness, kaya tinanggap mo na lang. Mga kapatid, malaking nawawala sa atin. Okay? Now, sa Ephesians chapter 3, binabanggit ni Paul na ang biyaya na sa kanya ay binigay ng Panginoon ay biyaya na inihatid niya sa lahat. For example, ang sabi, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me. So, ibinigay kay Paul yung biyaya. Okay? Sa biyaya ng Panginoon ay napasa kanya ang grace and apostleship. Okay? Subalit mga kapatid, hindi lang niya tinanggap, hindi lang niya ni-receive, kundi merong flow which is given me to you ward. Naobserbahan niyo ba yun? Ha? Ibig sabihin, ang tinanggap ni Paul na grace ay may daloy. At hindi siya nagtira para sa kanya. Did you know that? Tinanggap niya ang biyaya at ang apostleship at lahat ay ibinigay niya. Wala siyang tinira sa sarili niya. Kung kaya, ang tinawag niya ay dispensation of the grace of God. Observe that. Okay? Hindi ba alam niyo yung dispenser? Na yung tubig may dispenser, di ba? Yung rice may dispenser. Dinidispense. Yan ang uri ng pagtanggap ni Paul ng grace so that he could dispense. And he dispensed of that grace. He distributed that grace sa mga churches na kanyang inabot. Amen? He ministered to them. Now, dapat ay makita natin ang daloy ng biyaya na yan kay Paul. Whereof I was made a minister. Anong ibig sabihin ng minister? Server. Correct? Yan ang ibig sabihin. To minister is to serve. So if you are a minister, you are a server. I was made a server according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. You see? Kaya ang sabi niya, unto me, this grace was given that I should preach. So ang kanyang preaching is actually ay pagdidispense ng biyayang yon. You get this? In Colossians, ang sabi, whereof, again, he says,
I am made a minister, a server, according to the dispensation again. Pag-dispense, pang-distribute of God, which is given to me for you. Kanina, to you word. Pero ito for you, to fulfill the word of God. You follow, mga kapatid? By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Ibig sabihin, kung tinanggap ni Paul ang grace at ang apostleship, it was not for his consumption alone. You understand? Okay? Tinanggap ni Paul, pero it was not for his consumption, but it was to be served, to be dispensed. Wow! At doon sinukat, mga kapatid, ang kanyang katapatan sa biyayang ito. Kaya ang sabi ni Paul, according to the grace of God which is given unto me. Itinuring niya ang kanyang sarili as a wise master builder according to that grace. Naglatag siya para siyang foreman sa isang construction. Okay? At bilang isang foreman, ang sabi niya, I have laid the foundation. And who is the foundation? The foundation is Christ. Okay? Now, at ang sabi niya, I have laid the foundation who is Christ. Sa akin ibinigay ng Panginoon ang biyayang ito. And I dispensed it. Okay? I did not even consume it on myself. But I laid the foundation as how the Lord Jesus Christ should be laid as foundation. He is our cornerstone. Amen? And then, ang sabi niya, and another builds upon what I have laid. But no man, sabi dito, can lay than that is laid other than Christ. Kung kaya ang sabi niya, take heed how we build upon the foundation. You follow? So we take heed that if we build upon Christ, who is the foundation, and if we build according to how the Apostle Paul has laid everything, meron tayong pag-iingat, mga kapatid. At ang sabi, we need to be able to build upon Christ gold, silver, and precious stones. At kung hindi, we build wood, hay, and stubble. Okay. Every man's work shall be made manifest. Ibig sabihin, sa gawain ng Panginoon, ang pundasyon ay si Kristo. Wala nang iba. And the Apostle Paul has actually laid down and instructed us on how to build upon the foundation. This church is built upon Christ. Lighthouse BBC is not built upon Tatay Abante. It is not built upon me. It is built upon Christ. Amen? At sinasabi nga namin ni Tatay, hindi tayo indispensable sa gawain na ito. Kaya kinakailangan maintindihan natin that we stand on Christ. And when we stand on Christ, we stand on the true grace, who is Christ. The true grace which is in Jesus Christ. Amen? So we must understand kung anong uring biyaya ang nakay Kristo. Okay? Mga kapatid, kaya lagyan natin ito ng masusing recognition. Kasi hingi tayo ng kung anong pabor sa ibang tao na akala natin ang gagaling kay Kristo. Nakikinig ba kayo?
Ha? Hindi. Suriin natin ang husto. Tama? Hindi tayo tumatakbo sa politika at sa eleksyon. No, we're not. Before any institutions ay narito, we already are here. Amen? Kaya every man's work shall be made manifest. Lahat ng uri ng ating gawa, man's work, ay mamamanifest. For the day shall declare it. Anong araw? Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating kasigasigan, okay? Ano man ang ating labor, ano man ang ating ikinikilos para sa gawain, the day shall declare it. Anong araw yon? Ha? Anong araw? Hindi ito araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kundi ito'y araw, no, na kung kailan ang mga pagsubok, ang mga challenges, ang mga sakit ay dumarating sa atin. Tama? Halimbawa, dumating ang pandemic. Na-reveal ang mga churches kung anong meron sila. Tama? Wala pala. Okay? Meron lang attendees. Kaya nung wala na, sarado na. Wala na nagawa. Tama, no? Pero sa atin, sa Lighthouse, nung nawalan tayo ng physical coming together, tumigil ba tayo? Hindi. Why? Because we were not standing on physical lang. Because we are a spiritual house. Amen? And by the way, kanina binanggit ko sa inyo ito. Medyo nagbabago na ako ng pagtatanong ng kumusta sa mga tao. Lalo sa mga young people. Pag maghihiwalay, karamihan, mag-iingat ka, you keep safe. Ngayon ang sinasabi ko, ayusin mo spiritual life mo. Okay? Kasi, marami ang Christian daw pero walang spiritual life. Tama? Lalo pa naman, ang sabi ng Romans chapter 8, abay, we need to walk in the Spirit. Amen? We need to yield sa Spirit. We need to be led by the Spirit. Because those who are led by the Spirit, they are the children of God. Amen? Kaya pag wala kang spiritual life, abay, tingnan mo sarili mo. Amen ba? May spiritual life ba kayo? Nasaan? Nasaan? Alam niyo, nakahiga kami ni Zeph kasi nasa amin siya. Meron siyang binabasa na devotion paggabi. Sinasagutan niya. So katabi ko si Zeph, sabi ko, you read to me the devotion. Okay? So binasa niya sa akin. Yung devotion na binabasa niya, merong illustration. Okay? Ang sabi daw ng bata sa tatay niya, kung ilalagay siya sa isang cube, room, ilalock siya, i-contain siya doon. Paano siya makakawala? Diba? Yun pala, biro pala yun. No? Kasi, sabi niya ganyan, walang, I don't know how to break out of the room. I would be locked. It's easy, Dad. Just have measles. Because if you have measles, then you can break out. Hindi niya naiintindihan. Measles break out. Di ba? Virus pala yun.
Nagbibiro lang yan. But how do you really break out from confinement and set yourself free? Ayun, no? Di ba? In most cases, hindi natin alam, nakatanikala pala tayo. Nakatanikala tayo sa kasalanan. We cannot even break from it. Di ba? Kapag wala kang spiritual life, you can never do that. Amen? Hello? Kapag wala kang spiritual life, you can never break yourself away from all these. Hindi mo kayang makipag-break sa boyfriend mo at girlfriend mo unsaved. Oh. You cannot break it kung wala kang spiritual life. You cannot break yourself free from confinement ng kasalanan. Mga emotions na hindi naman dapat. Tama? How can we break ourselves from wrong attitude? Di ba? How can we break ourselves from wrong emotions? Tama? You cannot. Kaya kung wala kang spiritual life, you have no means. Kaya tayo dito, isipin natin. Okay? Isa yan sa dapat na kinukonsider natin na gold, silver, precious stones. Amen? What do you put on top of the Lord Jesus Christ? Who you trusted. Okay? Ano nilalagay natin? Alam niyo wag tayong maging parang kung ano na lang na tinanggap si Kristo, tinanggap din ng lahat. You can never accept Christ and accept the whole world also. Amen? You cannot accept Christ as a principle. You can only accept Christ as truth. Amen? And all others will not be truth. Okay? Pero pinagsasama-sama You cannot accept Christ as truth and then believe the kind of ideology of the world. Tama ba? Now, sabi ni Paul, by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. Mga kapatid, nung tinanggap natin si Kristo, niligtas tayo ng biyaya ni Kristo. Tama? Niligtas niya tayo. Okay? Ang nagligtas sa atin mismo si Kristo. Pero, yung daloy ng kanyang biyaya, ang mismo mga kapatid, nagpa-realize sa atin na tayo ligtas. Are you listening? Ha? Yung kanyang biyaya. Paano nangyari yun? Alam niyo mga kapatid, simple lang, I will illustrate to you. Tinanggap mo si Kristo. Tama? Nakita mo ba siya? Hindi. Nakausap mo siya? Narinig mo ba siya? Hindi. Ano tinanggap mo? Para mo nasabing ligtas ka. Kung hindi mo maintindihan ng biyaya and how it flows, you will never realize the reality of your salvation. Naisip niyo ba yun? Ha? Hindi lahat ng tumatanggap kay Kristo ay ligtas. Wow, pastor! Ha? Alam niyo ba yun? Si Judas tumanggap sa kanya Pero nanatiling hindi ligtas Binautismo pa ni John the Baptist. Alam niyo ba yan? Save ba si Judas? Hindi. Abe, kaya binautismohan yun mukhang nagkaroon ng fruit of repentance Kaya binautismohan ni John. Pero natiling hindi ligtas. Alam niyo ba yan? Ha? Pwede mo ikatuwiran yun. Kasi, nung kinilala niya si Kristo bilang Mesiyas, di pa naman siya namamatay May excuse siya. Tayo. Ang punto, hindi natin
Nahipo ang kamay ng Panginoon. Tama? Hindi natin narinig ang kanyang boses. Lalo naman mga kapatid, na hindi natin pinagbabasehan ng emosyon. Hindi porke umiyak ka, ligtas ka. Tama? Oh. Nako, pastor, paano yan? Baka hindi ako ligtas. Alamin mo. Ito, kung wala kang spiritual life, talagang questionin mo yung kaligtasan mo. Wala kang spiritual life eh. Amen? Kaya hinahamo ko kayo lahat. Paatin-atin, wala kang spiritual life. Nakikisama ka lang, nakikisaw-saw ka lang, nakikisabay ka lang eh. Hello? Bakit? Kasi pastor, may maganda fellowship dito eh. Magaganda ang chicks dito. Magaganda yung mga lalaki, mga makikisig. Di ba? Magagandang kumanta. Di ba? Nakapag-aaral ako, mayroon pang scholarship. Di ba? Tsaka nakakatulong ako sa medical mission. Kahit naman Iglesia ni Cristo, may medical mission. Kikinig ba kayo? Ano yung pinagkaiba? Pastor, ang sakit mo naman magsalita. Sinusuguro ko lang, mga kapatid, na tayo lahat ay tumatayo sa totoong biyaya ng Panginoon. Ayaw na ayaw ko na matapos itong mensaheng ito na hindi mo alam. Amen? Alam nyo, hindi ako believe yung sa forward ng forward. Hindi ako believe dun. Pero naniniwala ako na lahat ng members ng Lighthouse ay dapat magpresenta ng ating sarili-sariling lupang katawan sa Panginoon. Sapagkat yan ang ating reasonable service. Hanggat tayo ay nagkakait ng ating lupang katawan, wala kang reasonable paglilingkod. Di ba? Present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable to God, at ito ang inyong reasonableng paglilingkod. Tama? Pinapanalangin ko pa, pastor wala ka pang reasonableng paglilingkod kasi nananalangin ka pa lang. Tama? Ang sabi ni Paul, wag mo ipanalangin, you present. Amen? Lumapit ka. Ipresenta ang ating mga katawan sa Panginoon. Amen? I did that myself when I was in second year high school. Panginoon, itong aking katawan na ito, sa iyo ito. I did that. Hindi ko sinasabing gawin nyo rin. Pero sana gawin natin lahat. Amen? Hindi yung oras mo lang at yung abilidad mo lang. No! Your bodies. Amen? Kaya, kahit mahirap pagmotor, imomotor ko yun Hindi naman ako pwede magmotor na wala ako sa motor. Pwede ba yun? Benji? Hindi baka pag umandar yung motor, wala ako. Bihira. Ibang klase ito. No. Bodies, kailangan ng katawan yan. Tama? Pag nakarinig ka nagpapiano rito, wala si Joseph, delikado yan. No. Pambihira, may nagpapiano. Di ba? Pag nakarinig ka nagsasalita rito sa microphone, pero walang tao, delikado rin yun. Pero kinakailangan may katawan yan. Anyway, the grace that was bestowed to us, sabi ni Paul, hindi vain yan. At yung effectiveness ng biyayang yan ay na-manifest kay Paul when he labored. And when he labored, more abundant than they all. Kita niyo yan? Kita niyo yung sukat yan? Tama? Ibig sabihin, mayroong parameters ng sukat. Ang biyaya. Ang daloy ng biyaya. At sabi niya,
Hindi ako, hindi ako. It was actually a performance of the grace of God which was with me. Wow! Are you listening? Kaya mga kapatid, hindi lang tinanggap ni Paul yung grace. Kasi nakalagay dito the grace which was bestowed upon me. Yun yung sinasabi ko. Ang biyaya ay hindi lang tinatanggap. Hindi lang kinakain yung biyayang pagkain. Kasi ang sabi din ni Paul, no, hindi ka pwedeng kumain kapag hindi ka nagtatrabaho. Alam niyo ba yung verse na yun? Meron bang verse na gano'n, Pastor Francis? Saan? Tinangan natin para hindi kasama sa preaching ko yan Ha? Oh. Tingnan natin para at least alam natin. Anong sabi ni Paul? Nasa Bible ba yan? Ito. Now, them that are such we command and exhort, by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Okay? At ang sabi dito, even when we were with you, this we commanded, that if any would not work, neither should he eat. Nasa Bible pala yun. Kaya kung kain ka na ng kain ng biyaya ng Panginoon, pero walang pagkilos yung biyaya ng Panginoon sa'yo, nabusog ka lang. Para kay ano ka nabusog? Tama? Sabi ko doon sa mga evangelical, Bishop, sa Lighthouse ba, hindi kayo nagfa-fasting? Hindi. Ganoon, kami nagfa-fasting kami. Kayo. Sa Lighthouse, ayoko ng gutom. Ayokong may nangangatwirang gutom kami, hindi kami makakilos. Dapat yan busog para makakilos. Tawa siya. Pero totoo yun Totoo yun. Amen ba? Lalo, sa bagay ng katotohanan, dapat busog tayo. Alam niyo kung bakit? Kapag tayo ay payatot sa katotohanan ng salita ng Diyos, wala silbi buhay natin. Amen? At ito, hindi natin pinapakain in the most nutritious way para lang makinig tayo. Good? Balik tayo sa ating outline. May mga picture dito. Ito. Apo ko ito. Yan. Uy! Uy! Ito, ang ganda ng apo ko. Yan. Diba? Nanganak na si Reza kagabi. Kaya kulang yung tulog ko Kaya hindi naman ako natutulog ng maayos. Kaya ipipreach ko na lang. Pasensyahan tayo lahat pag mahaba yung mensahe. The true grace of God in which we stand. Ngayon, huwag na natin puntahan yan. Balik tayo sa text natin. The God of all grace. Kung ang Diyos ay God of all grace, meron pa bang ibang pinanggagalingan ng grace? Meron pa bang ibang pinanggagalingan ng grace? Samantalang yung all grace sa Kanya na. Okay? So, mga kapatid, yung iyong sinasabing grace, hindi grace yun. Kapag wala si Kristo sa grace mo, hindi grace yun. Because grace came by Jesus Christ. Amen. Come on. That is the truth. Hindi lang yan totoo. Katotohanan yan. Kaya wag tayong believe sa mga iba na gumagamit ng ganong salita. Alamin natin. We have the more recognition of such sapagkat alam natin ang salita ng Diyos. Right? Siyempre, kung sabi nila, God is good all the time, God is good, yun lang na lang yun.
Because good is just beneficial. Yun lang ang Diyos sa kanila. But you know what? God is more than good. He is gracious. Amen? Okay, now. At siya, He called us unto His eternal glory by Christ Jesus, that after ye have suffered a while. He makes you perfect. He makes you establish. He makes you to be strengthened. He makes you to be settled. And He makes you to be someone who would be for His glory. And that forever and ever. Lahat ng ito is the working of the true grace of God. You understand? Lahat ng yan ang working at manifestation ng totoong biyaya ng Panginoon. So pag-usapan natin, totoong biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin sinasabi na hindi totoo yung iba. Pastor, hindi totoo yun, na-receive ko yung grace. Totoo yun. Pero, ang sinasabi ni Peter dito, ay yung kabuuan na dapat resulta ng biyaya ng Panginoon sa atin. Kasi, yung iba, shortcut lang. Yung iba, tingi lang. Yung iba, kaunti lang. Tama ba? Oh. Parang kumanta ka lang yan. But until then, kumanta ka. Pero ang kinakanta mo pala lahat chorus. Wala yung verse. Okay? Parang ganun lang. Pero, kung sasabihin mo, totoong kanta, tapusin mo yung buong kanta. Tama? Okay. Now, you now have a sense on what is the true grace of God. And its real working in our lives. Sapagkat ang sabi ni Paul, the grace that He bestowed upon me was not in vain. It was not in vain simply because naging totoo yung pagtanggap ko. No. It was not in vain because according to that grace which I received, I labored more abundantly than they. Are you listening? Amen? Oh. So, hindi lang the grace that He bestowed to me. Tapos na. Hindi yun. But, there is now something that happened. That grace, sabi niya, it's not me. It's the grace of God in me. Okay? You notice kung anong kaibahan? So, ibig sabihin, nabuo yung buong circle ng work ng grace. Amen? Halimbawa, sabi mo, sa biyaya ng Panginoon, ako'y naligtas. Ayun, hinango ka lang. Tapos na. Ligtas ka lang. Mga kapatid, kaya tayo gawain ng Panginoon, no, ay sapagkat niligtas tayo. Amen? At may dahilan ng ating kaligtasan para magawa natin yung gawain ng Panginoon. Correct? Oh. Kaya, kung ikaw, ligtas ka lang, pero wala kang involved sa gawain ng Panginoon, hindi kabuuan ng grace yung nasa iyo. Ang kinakailangan, makita sa atin yung kabuuan ng biyaya. Sapagkat hindi kulang yung biyayang binigay sa atin. Buong Kristo yung tinanggap mo eh. Correct? Sino ba sa inyo ang tumagot ng kalahating Kristo? Wala, di ba? Buong Kristo yung tinanggap natin eh. In fact, Kristo magpakailanman. Tama? Hindi Kristong pangligtas lang. Pangkaligtasan lang. Kinakailangan, Kristong
may buhay ng mga ligtas. Amen? Oh. So, kung pag-uusapan natin yung sinabi ni Peter, pag-usapan muna natin kung sino yung kinausap niya. Balik tayo sa... Saan tayo nag-camp? Ha? Mount Makiling. Sino ang sinulatan ni Peter ng kanyang epistola? Sino? Ito, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Nasaan yung mga lugar na yan ngayon? Ito ba'y totoo mga lugar? Yes. Ngayong mga araw na ito, nasaan yung mga lugar na yan? Ang buong mga lugar na yan, lahat yan, ay nasa lugar ng Turkey. Turkey. Sabi ni Pastor Benny, Tol, punta tayo ng Turkey. Bakit? Puntahan natin yung lahat ng mga areas na yan. Sabi ko, kayo na lang. Bakit? May sasama? Di na, kayo na lang. Eh, nagba-bucket list na kayo eh. Ba't isasama niyo ako dyan? Matatandaan na kayo eh. Nakaisa na naman ako sa mga kapatid ko. Okay. Obserbahan ninyo. Kung paanong kinausap ni Peter yung mga taong yun. Kasi, ang book of Peter ay sinulat niya malapit na yung year 70. Okay? It was about 5 years at magse-70 AD na. Ano nangyari noong 70 AD? Nilusob ni Emperor Titus ang Jerusalem and he destroyed it. Totally. As in, nawala. Okay? So even before that, because of persecution, nagsimula nang mag-scatter ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Napunta sila sa mga lupain na hindi nila kilala. They became, under kung sino-sino mga kaharian. Mahirap yun. They became aliens and they became strangers. Okay? But even as they were strangers, ang sabi ni Peter sa kanila, you're God's own. You are elect. You are sanctified. Amen? At ang sabi ni Peter sa kanila, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us. Isinama ni Peter lahat ng mga blessings na tinanggap nila to an inheritance incorruptible, undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you, and you are kept by the power of God. Ibig sabihin, the Apostle Peter was comforting them, giving them a reason and reasons to go on. Why? Because of the reality of sufferings and persecutions. Amen? Talagang mahirap ang buhay ng mananampalataya na yan. Okay? Kaya kung babasahin natin, for example, ito, puntahan natin sandali. 1 Peter. Yan, 1 Peter 1. Makikita natin dito, ang sabi that the trial of your faith ay precious. Huwag niyong isipin na hindi kailangan yan. Kailangan yan. Precious yan. Because when you're tried with fire, okay, the faith that is tried will be found unto the praise, honor, and glory of Jesus Christ. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation.
I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if ye have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.